Pump up some bass. Grabe naman yan. Sira yung speedometer ko guys. Hindi nyo naman makikita kung ilang takbuhan ko. Papagawa ko. Punta ako ngayon sa secret shop. Mag-check tayo ngayon ng mga available na helmets. Balita ko maraming labas. So malapit lang naman sa amin secret shop. Ba't di natin silipin kung ano yung offer nila, di ba? Kasi mahalaga talaga nag-invest tayo sa helmet. Kahit yung mga angkas natin, bilhin natin ng helmet na standard. Mamaya pag-uusapan natin yung mga akala nyo na substandard pero standard pala, and yung mga palatandaan kung paano mo masasabing standard ng helmet. So yun, kung bago sa channel ko, this is Adriano. Huwag kalimutan mag-subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So tara netizens, let's get it. Diyan na tayo liliko eh. Alagpas ka lang ng photon. Paglagpas mo ng photon, eto na. Likuan na. May makikita kang sign, ayan oh, The Risen Church, Paris. The Risen Christ Paris Church. Ayun pala, The Risen Christ Paris Church. Okay, liliko ka dito. Tapos dire-diretso ka lang, secret shop na. Ayan o, sa sobrang secret di mo malalaman. Ay, ito pala, secret shop pala to. Ayun na yun, ayun na yun. Ganun siya ka secret. So yun netizens, dito na tayo ngayon sa secret shop. At kasama natin si Boss Alex ngayon. So for today's vlog, mayroon kasing nag-comment dun sa parang story ko sa YouTube about zebra helmet. Sabi is mag-invest daw ako sa standard helmet. So ngayong araw, papakita ko sa inyo yung zebra helmet, yung iba't ibang design na offer nila. And at the same time, pag-uusapan natin kung standard nga ba si zebra na may tuturing and bakit. So without further ado, let's get right to it. Papakita ko sa inyo yung iba't ibang design. And also available siya dito. Invite ko na rin kayo since nandito na ako sa secret shop, Bulihan, Silang, Cavite. And ayan, makikita nyo si Boss Alex dito. Tapos may mga staff din siya sa baba. Invite mo nga sila, Boss Alex. So yun, sa lahat na nanonood ng mga netizen yun, ini-invite ko kayo lahat pumunta dito sa secret shop. Kung hanap yung helmet or mga motorcycle accessories, pwede kayo dito. So invited kayo lahat dito. Ayan, ang maganda pa doon, available sila both for wholesale and retail prices. So kung gusto niyo malaman yung mga details para makapag-wholesale kayo, just visit the shop or PM their page, secret shop. Papakita ko dyan yung so yun, tingnan natin yung mga helmet. Let's get right to it. Okay, so ayun, nakikita nyo naman sobrang daming zebra na stocks ngayon sa likuran ko. So naisipan ko na i-content tong zebra ngayon. Actually, na-content ko na siya dati wherein I-explain ko yung content na yung quality na ino-offer na itong zebra. At the same time, kung isa ba siya sa makakonsider natin as standard helmet. Na-explain ko na siya wherein nakaraan, nag-story ako sa aking YouTube channel at nagkaroon ito ng around 15,000 views sa aking story. Tapos may isa doong natin netizen na nag-comment na mag-invest daw ako sa standard helmet. Kasi guys, ito yung suot kong helmet noon.
doon sa aking story na yon. So zebra siya, zebra. Tapos nagustuhan ko yung design ng isang to. Ito ay binigay sa akin ng Zebra noong mga times na nakipag-collaborate ako sa kanila noon. Nung pumunta ako sa mismong warehouse nila. And so far, ito yung ginagamit ko ngayon sa vlogging. Ayan, nakakabit dito ngayon yung aking helmet mount. Ito yung ginagamit ko for everyday vlogging. Ngayon, yung may nag-comment nga na mag-invest daw ako sa standard helmet. So ngayon, i-explain ko sa inyo guys kung bakit mako-consider na standard helmet si Zebra. Usually kasi sa atin, ang ating familiarization pagdating sa standard helmet, dapat may ICC sticker. So ngayon, si Zebra kasi wala siyang ICC sticker. Kaya akala ng iba is hindi siya mako-consider as standard helmet. So papakita ko sa inyo kung ano yung merong tatak ang meron si Zebra, kung bakit siya mako-consider na standard helmet. So mag-unbox tayo ngayon ng isang Zebra helmet. Ito, nagustuhan ko yung design nito, kaya ito yung papakita ko sa inyo. So, kapag tinignan nyo, ganito ang itsura ng box ng Zebra. Usually, color green siya. Tapos, meron lang Zebra dito na nakalagay. Helmet, Zebra helmet. Very minimalist lang yung design ng box niya. And masasabi natin na sa box pa lang, is hindi siya yung parang sobrang chipipay na kagaya ng iniisip ng marami. So, ayan. Sa box na yon, bubuksan natin siya. Ganito lang buksan yung box. Straight from the box, ang inyong makikita, of course, is may freebies. Ito, freebies niya is lens. Lente. Ayan, extra lens. Kung gusto niyo ng medyo black or smoke lens or tinted lens, kung ano man gusto niyo itawag dito, may libre na siya sa loob kapag bumili kayo. Tapos, ang sumunod na makikita ninyo, aside from the lens, is yung helmet na mismo. So, ito yung helmet na ating napili. Ito. So, it comes with a helmet bag. So, maganda yung quality rin ng helmet bag niya, guys. Maganda din. Hindi siya yung masyadong manipis na parang, basta-basta tela lang. Okay din yung quality ng helmet bag na kasama niya. So, kung ayaw nyo magasgasan yung inyong helmet, mas maganda, lagi kayo may helmet bag. So, ito na yung pina-excited ako. Makikita nyo, ito yung nagustuhan ko. Kasi ang nagustuhan ko sa Zebra ngayon is sumasabay na yung kanilang mga designs, yung aesthetic ng mga helmets nila sa mga lumalabas ngayon o mga nauuso ngayon na pagsabihin na nating mas mabenta sa mga tao. Yung uso, kumbaga, yung uso sa ating mga nagmumotor. Usually kasi yan ang unang-unang tinitignan natin, yung overall aesthetic ng helmet. So ito, nagustuhan ko to. Kasi may pagka-classic at the same time modern yung hatid niya. So medyo, kita nyo naman, medyo mahilig tayo sa kulay pula. So ito, kulay pula to. Tingnan nyo. Wow! So bakit ko ito nagustuhan? Tingnan nyo, ganito kasi yung mga panyo ko. Lalo nung high school, ganyan yung mga panyo ko. Parang ganun yung design niya, no? Yung parang sa panyo. Ang ganda, oh. Napaka-modern at the same time classic looking. Parang ethnical, something like that yung hatid niya. And then, may lines lang dito. May lines lang, silver lining lang dyan. Na parang... Sige. Thank you. So meron lang siyang silver lining dito na parang nagmukha siyang medyo racing yung datingan niya. Tapos hati yung kulay niya, isang medyo black yung hatid niyang colorway, tapos isa namang kulay pula. So parang doble cara. Pag nakaharap ka dito, kulay pula ka. Pag nakaharap ka dito, color black ka. Ganun yung nagustuhan ko sa design niya. So sa nagtatanong, ang SRP nito is 2,800 pesos only. So, ganun kamura si Zebra helmet. Kaya siya nag-caught ng attention ko. Mas inaabot niya yung mga pangkaraniwang Pilipino na medyo tight ang budget pagdating sa mga helmets and gears. And sinasabi ko sa inyo guys, huwag kayo dapat manghinayang mag-invest sa isang standard helmet. Dahil kapag na-aksidente tayo, yung motor natin, sobrang dali lang yan ipaayos. Pero yung ulo natin, kapag ito yung nagkaroon ng tama, is masyadong mas mapapalaki pa or mas sabihin natin mas masakit sa bulsa, no? So mag-invest tayo dito sa my standard helmet just in case, kasi naka 2 wheels lang tayo, mas prone tayo sa accident. So just in case ma-aksidente tayo is alam nating safe yung mga ulo natin. So ito na yung ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung kanyang marking. Ayan, nasa likod. Kung mapapansin niyo, hindi siya sticker. Naka-print na talaga siya dun sa mismong helmet. Hindi mo siya matutungkab, hindi mo siya matatanggal, hindi mo siya mapepeke. So, ang tawag dito guys is PS Mark. PS marking kung tawagin nila. Ibig sabihin guys, ito yung kanilang manufacturer mismo, yung kanilang mismong planta or factory is
pumasa sa standard quality, Philippine standard quality. Meaning to say, mako-consider mo siya as standard helmet. So yung iba kasi, yung ICC kasi, iyan is na-approve once na ship na sa atin yung mismong product. So dun pa lang susuriin yung product mismo. Mas masuri or mas sabihin natin, mas maproseso ang quality control pagdating dito sa PS marking. Kasi yung mismong factory, yung mismong pagawaan ng helmet, yun yung mismong sinusuri. So meaning to say, hindi lang yung product yung nakapasa, kundi yung mismong pagawaan ng helmet. Yung kasing mga ICC, once na ship na sa atin, halimbawa, galing sa ibang bansa yung helmet, once na ship na sa atin yung helmet, dun pa lang nila susuriin yun. Kaya nila nilalagyan ng ICC sticker to certify na ito ay standard quality and pasado sa Philippine standard, no? And ayun, yung marking niya is PS marking. So kaya siya mako-consider as standard helmet. So yun, ayun yung sagot ko doon sa nagtanong sa akin na mag-ano nga daw ako, mag-invest daw ako sa standard helmet. So si Zebra po is standard helmet. Hindi naman tayo sponsored ni Zebra, guys. Wala tayong any naka-hook na helmet company. Wala pa tayong ka-tie up kumbaga sa helmet brands. So mas gusto ko 'yon kasi mas flexible ako. Pwede kong i-feature sa channel ko kahit anong helmet. Hindi lang tayo naka-stick sa isang helmet. Itong video na to ginawa ko para sa mga netizens na hindi nakakaalam. At the same time, marami dyan naghahanap talaga ng helmet na mura pero quality, standard quality. Yung affordable, maaabot yung mga makamasang mga tao, yung mga medyo hirap talagang mag-invest, no, sa mga quality helmet. Ang price nito, guys, is 2,800 kagaya ng sinabi ko sa inyo. And nakagandahan dyan, kapag dito kayo sa Secret Shop bumili, meron siyang freebies na worth 350 pesos. Ano yung mga freebies niya? First is itong Kobe Helmet Disinfectant Foam. So, ang worth nito is 200 pesos. So, dun sa para sa mga hindi nag-tube mask o hindi nagmamask bago magsuot ng helmet, ito yung maganda para ma-disinfect nyo. Kasi umaasim to kapag napagpawisan, nagpatong-patong na yung natuyong pawis sa loob. So, yung helmet, bumabaho yan. So, yung iba, nahihirapan na labahan. So, kung ayaw nyo o nahahassle kayo na laging palaba-laba, ito na lang, 200 pesos lang, Kobe helmet. So, free na to kapag dito kayo sa Secret Shop bumili. So, spray mo lang siya sa loob and then you're good to go. Okay na ulit. Parang good as new na ulit yung helmet ninyo. Na-try ko na siya personally, so may re-recommend ko siya sa inyo. So, you can try it. Kobe, baka naman. Tapos, at the same time, meron pa siya na tube mask worth 150 pesos. This is special or customized Secret Shop na tube mask. So, ayan siya. Kapag binili ninyo to, ito ay 150 pesos. Para naman ito dun sa mga taong gusto ay, ito na lang yung lalabahan. Hindi na yung mismong foam ng helmet. Kasi pag sinuot mo to, guys, pag sinuot mo tong tube mask nila, ito na lang lalabahan mo. Hindi na masyado pagpapawisan yung loob ng helmet mo. So, ako, ang personal na sinusuot ko is yung mga parang ninja, yung full mask. Balaklava yata yung ibang term dito. So, yung iba, mas kilala to sa tube mask. So, yan, may siya ng Secret Shop. So, may pride of ownership ka na. Tsaka yung quality niya, guys, hindi lang basta-basta. Okay din yung quality nitong balaklava ng Secret Shop. So, fit naman siya kahit gaano kalaki ulo mo kasi stretchable siya. So, pag sinuot mo siya, ayan, mag-fit lang siya. So, nakaganto lang siya. So, yung part dito na medyo exposed, halimbawa, dito sa panga mo, sa pisngi mo, kapag pinagpawisan ka, ito lang, dito lang didikit yung pawis. No, tas maganda din to, yung quality nito, hindi kumukupas. So, worth 350 agad yung freebies kapag sa Secret Shop ka bumili. So, ayan, let's proceed to the helmet. Doon sa yung 2,800 pesos, meron ka ng helmet na may LED pa na ilaw. So, dito lang yan, pipindutin mo lang siya dito. Para siya lagyan ng baterya, dito lang, hihilain mo to. Pag hinihila mo siyang ganyan, ayan, pwede mo na siyang lagyan ng AAA na battery. So, papakita ko sa inyo yung sa akin kasi yung sa akin may baterya na. So, ito yung ginagamit ko personally pang vlog. So, pag pinindot mo to, ayan, iilaw siya. Nailaw siyang ganyan. So, kapag pinindot mo siya ulit, meron siyang ibang pattern. Pwede nagbi-blink at the same time. Tapos, pinindot mo ulit, mas mabilis naman na blink. Pag pinindot mo ulit, nagsasalit-salita naman. And then, to turn it off, pindutin mo lang ulit. Ayun, dun lang din siya i-turn off. And hindi naman siya masyadong malakas sa baterya. So, yung AAA ninyo, malayo na yung mararating or matagal nyo nang magagamit. So yan, ay kita ninyo, papakita ko pa sa inyo yung ibang designs ng Zebra na baka magustuhan ninyo. At the same time, papakita ko sa inyo yung prices. Pero personally, ito nagagandahan ako. Nagagandahan ako sa isang to. I-fit natin siya with balaklava.
So, i-fit ko lang para ka-testing ko yung pakiramdam niya sa loob. Pero, personally, ginagamit ko naman yung Zebra. And, ganun kasi ako mag-review, guys. Hindi ko lang basta siya ipe-present sa inyo. Gusto ko kasi nagagamit ko siya. So, kung bakit yung nakikita na gamit ko si Zebra nitong mga nakaraan is because tinetesting ko talaga kung okay ba talaga yung quality niya. So far, so good, guys. Magaan tong Zebra na to. At the same time, wide din yung vision niya. And hindi ko naman na-feel yung parang cheap quality na sinasabi nung karamihan or parang impression nila sa Zebra. So, para sa akin, okay naman si Zebra. Personal opinion and personal advice ko to sa mga bibili. Kung kayo is medyo tight yung budget niyo, okay talaga si Zebra, guys. Walang halong BS yun. Walang halong BS. Testing natin ngayon. Itong kulay red. So, suot muna natin itong balaklava. Siyempre, pinaka-favorite part natin, tanggalin natin yung kanyang sticker. Tanggalin lang natin. Ito yung pinaka-masarap na part. Very satisfying. Yan. So, tanggalin natin yan. Tapos, ayan yung clear lens niya. Pag binuksan ninyo, dito lang sa gilid. May vent siya eh. Dito lang ang vent niya sa taas. So, very generous siya sa vents. Meron dito tatloan na agad. So, gusto mo yan para nakakahinga ka kapag traffic lalo, tas mainit. Medyo mahirap huminga. Tas meron din siya dito sa part na to. So, kapag nagmo-motovlogging ka, meron talaga siyang part dito na pwedeng pagkabitan ng camera. So, okay siya. O kaya naman, kung gusto mo lang i-document yung biyahe mo. At the same time, dual visor pa. Ayan o. Dito mo lang siya, may toggle switch siya dito. And ayun, nakababa na yung dual visor niya. So, testing natin ang isang to. Ayan yung fitting niya sa akin, guys. Kapag pipili kayo ng helmet, by the way, ipiliin ninyo yung medyo fit sa chin part ninyo. Kasi yung foam naman is nag-a-adjust siya through time. Tapos quick release na rin pala siya. Ayan o, quick release na rin siya. Yan ang nagustuhan ko talaga sa Zebra, wide vision. Wide talaga yung vision niya. Walang parang tunnel view. Tapos, meron ka pang dual visor. Maporma siya, guys. Hindi naman siya mukhang chipipay or what. Yung iba na lang kasi talaga is sobrang loyal sa brand nila. Kaya parang hindi sila, takot silang mag-try na ibang brand. Pero for me, ayan o, ganda ng fitting niya. Ganda ng fitting niya. Medyo proportion siya sa katawan ng mga Pinoy para sa akin. So yun, para sa akin, okay ang Zebra. Wala rin siyang wind noise, guys. So far sa paggamit ko sa kanya for about, actually, magto 2 months ko nang ginagamit si Zebra. And so far, wala naman akong nairirinig na extra wind noise or parang, kasi yung wind noise nakakadagdag yan ng stress, nakakadagdag yan ng pagod sa biyahe. So wala naman ako narinig na wind noise sa kanya. So yun yung long term review ko. Ito, same to same tong brand, same tong unit na to, itong design na to. Same to dun sa ginagamit ko. Linear line, Zebra line kung tawagin nila. So yan, maganda siya for me. At the same time, gusto ko rin yung mga design nila. Dahil sa inyo na lang yan, iba't ibang flavor naman ang hatid nila. So ngayon, ipapakita ko sa inyo dito sa likod ko. Makikita ninyo, napakadami na colorway and other designs. Papakita ko lang sa inyo real quick. Baka may matripan kayo, tapos sasabihin ko sa inyo yung presyo. Para kung sakaling visit kayo dito sa Secret Shop, is alam nyo na yung bibili ninyo. May idea na kayo sa budget na babaunin ninyo pagpunta nyo dito. At the same time, ayun nga, hanapin nyo lang silang Bulihan Silang Cavite Secret Shop. So, si-search siya sa Waze and sa Google Maps. So, search nyo na lang. So, without further ado, check natin itong mga nasa likod. Tara! So, ayun guys, papakita ko sa inyo yung ibang design ngayon ni Zebra. So, pagpunta kayo dito, pwede kayo magpa-assist dito kay Eric. Napaka-approachable niya. Pwede niya kayong i-assist sa mga dito sa helmet. O kaya si Lance, no? Wala si Lance ngayon. Si Eric o kaya si Lance, pwede niya kayong i-assist pagdating dito. At the same time, kung gusto niyo mag-inquire, halimbawa dun sa mga wholesale, kung gusto niyo mag-wholesale ng helmet, pwede rin kayo mag-inquire kay Eric. Yun, salamat boss. Yan. Tapos yun, papakita ko lang sa inyo real quick yung mga iba pa ninyong pwedeng pamilihan. Kung medyo female naman, ayan, meron din silang ganito. So ako, mapapansin niyo ang Zebra, dalawa yan. Zebra na whole, na ganyan na naka-word indicate talaga na Zebra. O kaya naman yung Z lang. Yung mga Z kasi yan yung mga bagong labas. So by the way, ito naman is nagkakahalaga ng magkano to bro? 2,650 na. 2,650. So ito is 2,650 yung halaga nito. Medyo pambabae naman yung approach niya. And then kung gusto niyo medyo kitang-kita sa kalsada, ito naman yung makikita, pwede ninyong pamilian. Ayan. Neon na green. Yellow and green. So ito ay 2,650 din. Yun nga lang is parang hindi siya dual visor pa. Hindi pa. Dual visor na ba to? Ay, dual visor na.
Saan ang toggle switch? Ah, okay, nakatago. Okay, mas malinis ang design nitong isang to, guys. Nakatago yung kanyang dual lens nasa ilalim. So, dual visor na rin siya. Kung mainit ang panahon, pwede mo ibaba to. Tapos nakatago yung toggle switch niya dito. So, kung gusto niyo naman yung medyo bagong design nila, ito, meron silang ganito. Ayan, color black lang siya. Tapos may lines siya dito na gradient na from orange, nagta-translate siya into neon green. Ayan. Dual visor na rin siya and modular. Modular pala tong isang to. So naitataas ito pagdating sa modular. Yan. Perfect to para sa mga nag-grab food, Food Panda. Kasi pagkakausapin nila yung customer nila, pwedeng itaas na lang to. Kaya yung mga naninigarilyo, ayan, mas convenient para sa kanila to. So ang price range naman nito is 2,750 para dito sa modular helmet na to. So yan, meron pa siyang ano dito, bungo sa likod. Ewan ko kung kita nyo sa camera, pero ayan matte naman yung datingan niya, guys, matte naman. So ito is 2,750 only. Yan, available lang siya dito sa Secret Shop, no. Yan, pwede nyo siyang tignan. Ayan, kung gusto nyo naman ng medyo color gray, ganito. Ayan, modular din yata itong isang to. Ay, hindi. So yan, dito din yung switch niya, nandito din. Kung gusto nyo ng color gray, medyo plain colors. Ito yung kanina yung nagustuhan ko nga. Tapos kung gusto nyo, kitang-kita talaga kayo sa kalsada. Ito naman, neon. Yan, kitang-kita talaga kayo pagka ganyan. No, ganda, no? Modular pa tong isang to, Modular na may ilaw pa sa likod. Yan, kung pag di ka pa ba naman nakita sa kalsada nito. Mas okay yung mga ganito kaysa sa black. Yung iba kasi gusto ng black kasi mas masculine tignan. Pero okay din ang color na ganito, mga neon. Kasi talagang mas visible ka sa kalsada, kumbaga. Pero kung gusto niyo talaga ng mas manly, ayan, pwedeng all black lang. Ayan, 2,650 lang din to. Itong mga ganito. Tapos, ayan, kung medyo ibang kulay naman gusto niyo, ayan, meron din silang ganitong color. Color, parang bubblegum blue, turquoise, tapos color violet. Ito din, maganda Maganda din tong isang to. Color orange naman siya, modular din. 2,900 pesos, modular na. May ilaw pa. Ganda din to. Color orange and white naman siya. Ganda mga design nila, guys. Maganda. Affordable pa. Less than 3,000 pesos, meron ka ng standard helmet. Kung gusto niyo naman yung medyo may ngipin-ngipin na nauuso ngayon, ayan, megalodon pa. Parang megalodon ng konti. Ayan, may mga ngipin-ngipin na siya. Tas matte. Matte ang hatid niya na colorway. Matte. Ito naman is 2,500 lang. Mas mura. Yan, 2,500 lang. Yun nga lang, hindi siya dual visor yata. Check natin. Paano ba to? Isang to. Matigas lang. Okay. Dual visor din ba? Hindi. Wala, hindi siya dual visor, guys. Pero matte siya. Ganda din ang nito. Design nito isang to. Ganda, no? May mga ano pa may mga tartar pa yung ngipin. Ito naman, medyo mas premium yung datingan. Alam ko ganito yata ang helmet ni Tour of Motorista, kung di ako nagkakamali. Yun, shout out kay Tour of Motorista. Tapos, kung medyo color white naman gusto nyo, ito naman yung maganda. 3,300 naman yung isang to. Yan, yung parehas no, 3,300. So, mas premium looking naman yung mga ganito. Tapos yun, kung gusto nyo, all black lang. Ayan, meron din dito. 3,200 all black. All black lang siya. Quick release, anti-scratch, optimum vision, PC lens. Ayan yung mga feature niya. Tapos kung gusto ninyo, yung iba kasi may mahilig sa ganitong colorway. Para siyang bubble gum. Yung kulay niya. Ayan bubble gum blue. Tapos may ilaw na rin siya. Ito nga lang is hindi pa siya modular, pero dual visor na rin to. Ayan, dual visor na siya. So yun, padami kayong pwedeng pamilihan dito. Punta lang kayo dito. Ito pa pala isa maganda. Last na. 2.8 lang din. Yun, parang yung kanina lang din, pero mas maganda yung kulay nito. Parang bronze. Doble cara din. Pagka dito ibang kulay, pagka dito ibang kulay din. Ganda nito. Pero parang yung panyo, 2,800 lang din. Linear din tong isang to. Dual visor pero hindi pa siya modular. So, angat mo lang dito. Yan. Dual visor din siya. Ganda na itong isang to.
So yun lang guys, kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Available lang yan dito sa Secret Shop, Bulihan, Silang Cavite. Visit lang kayo, napakadami ninyong makikita na iba't ibang choices. So kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.